Umaga muli mga kapatid at sa umagang ito ay itutuloy po natin ang ating pong pag-aaral sa Book of Galatians. Nandito pa rin tayo at tayo po ay nasa ika-24 na bahagi ng ating pag-aaral dito sa aklat na ito na pinamagatan nating The Gospel of True Freedom. Nais ko po kayong anyayahan na buksan natin ang ating mga Bible sa Galatians chapter 5, verses 19 to 21. Galatians 5:19 to 21. Basahin ko po sa Tagalog o ang Biblia. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman, at ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo-talo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito, binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbababala noong una sa inyo, na ang gumagawa ng mga gayong bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Tulad ng aking nabanggit na sa nakaraan nating mga pag-aaral, maraming mga tao, madalas kapag ang pinag-uusapan ay kalayaan o freedom, ay ang ibig nilang sabihin dito ay gawin mo kung ano yung gusto mong gawin nang walang hahadlang sa'yo, nang walang mga kautusan na maaaring sisikil sa'yo. For them, once any restriction is imposed, it is no longer considered freedom. Hindi na daw yan kalayaan kapag kami mga panuntunan na meron ng mga batas. Now, naalala ko, may na-witness akong isang aksidente minsan, matagal na, dahil yung sasakyan beating the red light, no? Yung bang pula na, umarangkada pa rin ang takbo at bumangga siya sa isang behikulo naman na papasalubong. At dito natin makikita, bakit nangyari yon? Dahil nilabag niya yung boundary, nilabag niya yung panuntunan, yung restriction na ini-impose ng traffic light na yon. Alam niyo, yung mga traffic light sa intersection, hindi yan nilagay para alipinin, no? O pahirapan ang mga driver. Yan ay mga instrumento para sa safety, para maiwasan ang anumang gulo o problema. In the same way, brethren, ang totoong kalayaan ay nangangailangan ng framework of restraint. Yung mga boundaries nandoon yan para ma-exercise natin ng tama. Kaya sabi ni Pablo dito rin sa chapter 5 verse 13, sabi niya, "For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh." So, nung tayo naging mananampalataya, meron pa rin tayong inclination sa kasalanan. Nararamdaman ninyo yan. Meron pa rin kayong pagkiling sa mga bagay na mali, sa mga bagay na hindi tama. Andoon pa rin nananatili yan. Ang pagkakaiba lang, nananahan na sa atin ng banal na Espiritu. Meron ng panibagong nasain sa loob ng ating puso. Isang nasaing gumawa ng tama. Isang nasaing bigyan ng kaluguran ang ating Diyos. Nandoon na yan. Nandoon yan sa ating kalooban. Kaya may paglalaban, may pagtatalo. Yung ating sinful inclination is being, now struggling within because there is the Holy Spirit nasa loob ng ating mga pagkatao na siyang lumalaban dito. Kaya may bago ng desire. Kaya kung mayroon ng bagong desire, ito'y nagkikreate ng isang responsibility sa atin. A lifelong responsibility to engage in the battle against sin. Sapagkat ang totoong kalayaan para ito ay ma-enjoy natin, dapat mayroong framework yan. Merong dapat hangganan. At yung hangganan na yan, yun yung ini-establish sa atin ng salita ng Diyos. At yun ang pinufuel ng banal na Espiritu na dapat nating gawin. Kaya sabi sa verse 16, "Walk by the Spirit,
and you will not gratify the desires of the flesh. So we have been given a divine resource to fight against sin. Pero ito yung tanong, dinidisiplina ba natin ang ating sarili na gamitin itong resource na ibinigay sa atin ng Diyos? Nililinang ba natin? Nagdi-delight ba tayo dahil meron ng Holy Spirit na kumukontra doon sa inclination natin na gumawa ng kasalanan? Tandaan natin na ang kalayaan ay higit na nararanasan sa konteksto ng disiplina. If we are disciplining ourselves to walk according to the work of the Spirit, then really we enjoy liberty. Tandaan din natin, mga kapatid, na walang ceasefire sa ating pakikipaglaban sa kasalanan. No, ngayon, may ceasefire sa nagtapos na yata yung ceasefire, pero parang nag-extend na yung ceasefire diyan sa Middle East conflict. Pero hindi yan lagi mauulit pa rin yan, no? O yung conflict minsan, 'di ba? Mayroon ding ceasefire yung ating mga puwersa sa gobyerno at saka yung mga rebel forces, nagsi-ceasefire diyan madalas kapag dumarating na ang Christmas season. Yung struggle na sa pagitan ng mga lawbreakers, yung mga mahilig lumabag sa batas at saka sa mga alagad ng batas. May mga panahong merong rest, may poses. Pero hindi ito totoo sa buhay Kristiyano. It is our fight is a continual warfare. Nagpapatuloy yan. Kahit nga natutulog ka sa gabi, may laban din yan eh. May nasain din yan na nangyayari. May nangyayari sa loob ng isip mo eh. Patuloy ang ating pakikipaglaban sa gawa ng laman, no? Patuloy ang pakikipaglaban natin sa mga disappointment, sa mga discouragement na nangyayari, maging sa mga selfish and self-serving desires. And in the passage that we are going to consider today, yan yung binigyang pansin ni Apostle Paul. Binigyan niyang pansin na tayo daw mga Kristiyano, tagapagmana tayo ng kaharian ng langit. Kaya kung tagapagmana tayo ng kaharian ng langit, dapat meron tayong nilalabanan na mga elemento na hindi angkop sa mga taong tagapagmana ng kaharian ng langit. At dito, in-specify ni Paul ang ilan sa mga kasalanang ito. Now, hindi exhaustive yung kanyang pagbibigay ng list, pero nagpo-provide ito ng, pwede nating sabing, representative summary of the ongoing battles we are called to fight. And the message that I want to highlight this morning is this. Kingdom people are fighting the deeds of the flesh. Kingdom people are fighting the deeds of the flesh. I have two headings. First, let's look at the fleshly conduct described. Then secondly, the fearful consequence declared. The fleshly conduct and the fearful consequence. So, tingnan natin, himayin natin isa-isa itong mga bagay na ito. Now, pansinin natin, sa binasa natin ngayon, ay inilista ni Apostol Pablo ang 15 kasalanan at pwede nating igrupo itong 15 kasalanang ito sa 4 na bahagi. At ito yung ginawa ko ngayon. Unang-una, makikita natin dito yung kasalanan na pwede nating tawaging sexual sins. Verse 19. Now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality. Ayan ang sinabi niya rito. So, merong binanggit na isa-isa, no? Unang-una, immorality. Yung salitang immorality ay galing yan sa wikang Griego na porneia. At doon ang galing yung salitang pornography, no? At ito ay tumutukoy broadly sa kasalanang sexual na ginagawa ng isang tao sa labas ng relasyon ng pag-aasawa. So, nag-i-engage siya sa mga sexual activity na sa isang taong hindi niya asawa. Maaaring may asawa na siya, pero meron pa siyang sexual activity sa labas ng marriage. O kaya naman wala pa siyang asawa,
Pero, nag-i-engage siya sa mga sexual activity. Ang tawag doon, immorality. Pangalawa, impurity or uncleanness. This speaks of moral corruption in thoughts. Mga moral corruption sa isip, desires, at nagmamanifest minsan yan sa words at sa sinful action. Third, sensuality. Now, other translation render this as debauchery, licentiousness, or lewdness. Isang New Testament scholar ng pangalan ay si F.F. Bruce, inexplain niya itong klase ng kasalanan na ito. Sabi niya, it is a vice paraded with blatant imprudence and insolence without regard for self-respect or for the rights and feelings of others. Kung tatagalugin ko, sabi, isang bisyo na hayagang ipinapakita ng may lantad na kawalang ingat sa kahalayan na walang pagsasaalang-alang sa sariling dangal o karapatan at damdamin ng iba. Alam niyo yung mga kasalanang binanggit na yan, yan ay umiiral. Noong panahon ni Pablo, ang totoo sa early church, ang gawaing immorality ay isang normal na spectacle sa kanilang kapaligiran. Ang mga tao noon sobrang morally corrupt. Sobrang twisted ang takbo ng pag-iisip pagdating sa larangan ng morality. Ang mga babae ay tinitingnan mga mabababang nilalang. Kumbaga parang sila ay mga object ng desire ng mga lalaki. Kaya nga, ang practice ng polygamy nung panahon na yun ay rampant. Sa mga templo, mayroong mga tinatawag na temple prostitutes. No? Kasama sa pag-aalay sa gawain ng templo sa panahon ng mga Romans, ng mga Greeks, ng panahon na yon, ay mga prostitusyon. Ganong katindi ang gawain ng unang panahon. At dito makikita natin, kapag ka inabandona yung pamantayan na kung tawagin ay heterosexual monogamy. Pag sinabing heterosexual, pag-aasawa ng lalaki at ng babae. Pag sinabing monogamy, pag-aasawang sa iisang asawa lang, no? Monogamy. Pag inabandonan yan ng isang tao, marami pang kasalanan na pwedeng magawa ang taong yan. Diyan papasok yung kasalanan na kung tawagin ay polygamy. Pagkakaroon ng maraming mga asawa. At ginagawa yan, hindi lang ng mga lalaki noon, maging ng mga babae. No? At hindi lang yon, yung tinatawag na pedophilia, pagkakaroon ng pagnanasa sa mga bata, mga musmus. Di ba nakikita ninyo may mga musmus na bata na nagiging sexual object ng mga taong matatanda na. No? Na ngayon, di ba, may mga nababalitaan tayo, mga prostitution sa tinatawag na internet at inilalantad ang mga katawan ng mga busmus na bata dahil may mga pedophilia na mga tao. O homosexuality, pagkakaroon ng relasyon sa kapwa lalaki, kapwa babae, bestiality, pakikipagtalik maging sa hayop, at iba't ibang klase ng mga tinatawag na deviant practices. Ito ay malaganap sa panahon ni Pablo. Ito yung environment ng panahon ni Pablo, pero ito yung gusto kong sabihin. Sa lugar na yan, sa environment na yan, itinayo ng Panginoong Diyos ang kanyang iglesia. Sa lugar na napaka-bagsak ang moralidad ng mga tao, the Lord established His church to serve as light, to serve as guide toward holiness. Tandaan din natin, mga kapatid, pag sinabi nating sexual intimacy, yan ay pagpapala ng Diyos. No? Hindi ito isang bagay na dapat tratuhin na parang isang laro. Ito ay isang sagrado sa kanyang layunin at ini-enjoy ayon sa tinatawag na God-given boundaries. Bilang Christian, we must exercise utmost care in what we say.
pagdating sa mga bagay na yan. Kasi hindi tayo dapat mag-create ng kung ano-ano. O maging sa mga babae at sa lalaki rin naman, sa pamamagitan ng kanilang mga isinusuot na damit. Dapat hindi sila nagsusuot ng mga damit na nag-a-attract ng atensyong sexual o lustful sa isip ng mga tao. At gayon din tayong mga lalaki, kasama na rin ng mga babae, syempre, ay dapat i-train natin ang ating mga mata kung paano ito natin itingin sa mga bagay na dapat lang nating tingnan. Now, ito ang gusto kong sabihin, hindi natin maiiwasan sa isang fallen world na hindi makakita ng mga seductive elements. No? May mga talagang malalaswa tayo makikita. Pag sasakay ka ng bus, sasakay ka ng MRT, maglalakad ka sa mall, no, kahit saang lugar marami yan. Pero pwede nating i-train yung ating mata na umiwas. Pwede nating i-train ang ating mata na iwasan ng mga bagay na mag-i-steer ng mga kalaswaan sa ating isipan at ng ating puso. Sabi ni Martin Luther, sabi niya, we cannot prevent the birds from flying overhead, but we can prevent them to form building a nest in our hair. Hindi daw natin maiiwasan na ang mga ibon ay lumilipad sa taas ng ating mga ulo. Pero pwede nating maiwasan at ma-prevent na maggawa sila ng pugad mismo dyan. No? Minsan, hinahayaan din natin magkaroon ng pugad yung mga bagay na yan sa ating mga kaisipan. Okay? So, paalala sa atin ng Ephesians 5:3, but sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. Some have engaged in these sins before siya naging Christian. Alam ko, yung iba sa inyo, ganito ang buhay nung wala pa kayo sa Panginoon. No? Pero, nung nasa Panginoon na kayo, nagbago na kayo, pero may mga panahong bumabalik yan sa isipan natin. May mga panahon na parang gusto niyang ibalik tayo sa ganong klase ng ginagawa at lalo't nakikita natin ito sa kapaligiran. Dapat maging handa tayo at maging matibay na merong resolusyon sa ating mga isip na ito'y dapat nating labanan at dapat nating sansalahin. So yun ang una, sexual sin. Pangalawa, spiritual or I call this one religious sins. Verse 20a, idolatry and sorcery. Now, idolatry, of course, is the worship of anything other than the one true and living God. Na primarily, pag sinabi nating idolatry, ito'y tumutukoy sa pagsamba sa mga bagay na ginawa ng kamay ng tao. Ito man ay imahen, ito man ay rebulto, o ito man ay larawan na sinasabing kumakatawan sa Diyos. Yan hindi tama. Bakit? Sabi ng Bible, ang Diyos ay Espiritu. At dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu at hindi nako-confine sa isang lugar. Katulad ng tingin ng iba, pumunta nga tayo doon kay Nazareno, nandoon sa Landayan. No? Kasi nandoon lang siya naman. Si Lulu Uwing, no? Nandoon. Lulu Uwing ba yun? No. Hindi na nakaalis si Lulu Uwing doon. Kaya siya na ang dinadalaw ng mga tao roon. Anong ibig sabihin? Naka-confine. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay, di ba? Walang pwedeng space and time na i-confine sapagkat siya ay Espiritu. Hindi nakikita. At dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. However, ang idolatry goes beyond physical images. It also includes anything we prioritize above God. Ano mang bagay na nagiging pangunahin sa isip at puso natin kaysa sa Diyos ay isang idolatry. Pagsamba sa mga idolo. Pwedeng ito'y pera, pwede ito'y trabaho, pwede ito'y pamilya, pwede ito'y karir at marami pang iba. Anumang pangunahin sa puso natin na hindi ang Diyos ay idolatry. Sapagat ang Diyos lamang ang dapat umukupa ng pinakamataas na lugar sa ating
mga puso at isipan. At bilang Kristiyano, malaki ang utang na loob natin sa Diyos. Di ba, mga kapatid? Alam nyo yan. Alam natin yan. Dahil sa hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Hindi natin kayang unawain ang kaligtasan. Ang Diyos ang kumilos. Bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan? Bakit tayo nagkaroon ng kapatawaran? Bakit natin naintindihan ang ginawa ni Kristo sa mga makasalanang tulad natin doon sa krus? Bakit tayo nagkaroon ng pananampalataya? Wala tayong kakayanang manampalataya dahil tayo mga patay sa espiritual na bagay. Binigyan niya tayo ng pananampalataya. Binigyan niya tayo ng pangunawa. At hindi lang yon, pinangakuhan niya tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Kaya lahat ng yan ay pagpapala. Isang dakilang pagpapala na utang natin lahat yan sa Diyos. Wala na tayo sa ilalim ng kanyang paghatol. Na narinig ko si John Piper, no, sa kanyang isa sa mga Q&A sa kanya. Nasabi niya, tuwing gabi daw, no, hindi namin naman napapractice ng asawa ko yan. Ano? Maganda palang practice yun, honey, ba? Pwede pa natin gawin. Yung tuwing gabi daw, bago sila matulog, pinapaalala niya sa kanyang asawa na si Noel. Noel ang pangalan ng asawa niya, no? Na si Noel, yung nakasulat sa 1 Thessalonians 5:9-10. Sinasabi daw niya sa kanyang asawa ganito, honey, for God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we might live with Him. Sabi niya, isipin mo, wala na tayo sa galit. No? Tayo ngayon, ang ating destinasyon ay lugar ng buhay. Lagi daw nilang pinapaalala bago sila matulog. No? Ang ganda naman nun, ano? Ang gandang practice. Di pa natin nagagawa kasi tulog na tayo kagad minsan. I have to admit that. Nakapagod na talaga. Anyway, salamat sa Panginoon. In light of this truth, God must be our highest and ultimate priority. Another term, brethren, another term. Binanggit dito ni Paul na isa pa ay sorcery. Now, alam niyo ba yung Greek word ng sorcery? Hindi ko alam kung alam ito ng anak ko na si Justin. Ang Greek word ng sorcery ay pharmakia. Doon nanggaling ang salitang pharmacy. Ibig sabihin, ang mga pharmacist ay mga mangkukulam. Kasi yung translation, di ba, Tagalog, mangkukulam. No. Kung nagkaroon ako ng anak na mangkukulam. Now, kasi originally, it referred to the use or misuse of drugs. And over time, it became associated with witchcraft and magical practices. Parang, halimbawa, maraming mga gamot nung unang panahon, gamot talaga. Pero ang nangyayari, may mga witchcraft, may mga quack doctor. Yung gamot na yon na dapat gamot, ginagawa nilang pampractice sa mga occultism. Kung i-relate natin yan sa panahon natin ngayon, alam niyo yung tawas? Yung tawas, di ba? Yung tawas, talagang gamot yon sa di ba yung mga mababaho sa katawan natin dulot ng pawis? Di ba? Kaya nilalagay mo yan dito sa kilikili, sa paa, dinudurog, lalagyan mo yung paa mo ng tawas para hindi mangamoy, di ba? O, basta, ginagamit yon pang control nung amoy, dulot ng pawis na lumalabas sa katawan natin. Gamot talaga yung tawas. Pero nung ginawa ng ibang mga tao, ginawang kultik, yung mga mananawas. No? Naalala ko, ito, hindi man natatandaan to siguro nung iba, ng mga kapatid ko, no? Yung kapatid kong bunso naming lalaki, si Jay, nung bata pa siya, iyak ng iyak. Sobrang iyak talaga na hindi namin malaman bakit gano'n. Sabi ano nangyari? Baka yan ay nabalis. No? Sabi nila, itawasin natin. Tinawas. Kumuha ng tawas. Pagkatapos mayroong mga kung ano-anong sinusunog yun no? Parang gano'n. Tapos mangangamoy yun sa buong paligid. Tapos lumabas sa tawas, naging kuwarting pito. Ay, sabi niya, hanapin natin yung mayroong pito sa maghapong ito kasi baka yun ang nakabalis sa kapatid ko. Naghanap talaga kami. Hindi ko na matandaan ang nangyari, pero nakita nyo, yung gamot,
nagiging parang occultic na yung practice. Ang tawag doon, sorcery. At yan ay pwede nating sabihin in various form ay isang klase ng mysticism tulad ng astrology, yung horoscope. Di ba, binabasa yung kapalaran mo. O ikaw, ano ba, Sagittarius ka. No? O kaya, ikaw ay Cancer ka. Di ba, may mga nagbabasa-basa inyo ng horoscope dito. Huwag kayong maniwala dyan. Hindi totoo yan. Ang gaganda lagi ng sinasabi, walang pangit. Di ba? Tapos, ano pa? Yung tinatawag na ano ba yan? Ouija board. No? Ouija board. Ouija ba talaga? Ouija. Sabi, Ouija. Ouija. O, sige. O yung spirit of the glass. No? Yung, di ba, yung mga estudyante, pinapractice nila yung spirit of, gumagalaw-galaw yung baso. No? O yung mga nagko-consult sa mga medium, mga psychic medium and similar activities. Ang tawag dyan ay sorcery. Ito yung mga taong humahanap ng kapangyarihan, gabay at kontrol. Labas sa Diyos. Yan ay isang pangkukulam, ang sabi ni Pablo. No? Any spiritual or religious practice that appeals merely to emotion is also a form, in a way of sorcery. Halimbawa, merong grupo noon dito na sikat sa ating bansa. Ngayon, medyo wala na dahil yung leader nila may sakit na. Di ba? Ano sasabihin? Bili kayo ng panyo ni El Shaddai. Bumili kayo ng langis ni El Shaddai. Nakakatulong yan para gumaling kayo. O umasenso buhay nyo, magdala kayo ng walis. Pagdating doon, ipawagwag mo yung walis at yung payong babaliktarin mo para ibibigay yung pagpapala. That's a form of sorcery. Hindi ba? Ang daming gumagawa niyan. Mga kapwa natin Pilipino. No? At anong ibig ko lang sabihin? Ito ay isang religious sin. Bakit? They are practices na nag-e-express ng paghahanap ng gabay at control at kapangyarihan labas sa Diyos. Now let's go to the number 3, social sins o kasalanan na may dating sabihin in relationship sa ating kapwa-tao. Verses 20b to 21a. Enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy. Now, ito ay mga kasalanan na may kinalaman sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Kung isa-summarize natin, ito ay mga kasalanan na tumatayo in direct opposition sa pag-ibig. Diba? Dapat ang pinapakita natin, concern o malasakit. Pero anong ginagawa ng iba? Gumagawa ng pananakit. Imbis na we are pursuing the good of others, they promote self-interest. Instead of fostering peace, they fuel conflict and division. So mga kapatid, magandang magsuri rin tayo sa ating sarili. Maganda na tingnan natin ang ating sarili kasi baka minsan ang papakain natin sa ating buhay ay ang mga gawa ng laman. No? So, mga tanong na katulad nito, ako ba? Ano ba yung namamayani sa puso ko? Galit? O bitterness? Yung kapaitan? O hatred? Ang aking bang instinctive response sa mga bagay na mabago, contrary doon sa desires ko ay complain. Yung bang, di ba pag may mga bagay na bago, ang unang reaction mo ay magreklamo. O ayawan. O yung iba naman, yung tinatawag ba nating critical spirit, yung napaka-kritiko. Yung lahat ng bagay, kinikriticize. Bakit ganyan ang suot mo? No, di bagay sa'yo. No, itim mo na nga. Ang hilig mo pa mag-itim. Hindi, yun naman, maganda rin kung, di ba, magkakaibigan kayo, di ba? Okay lang yun, mga friend. Uy, pastor, yung suot mo naman, medyo, hindi yata bagay. No? O yung medyas mo. Kasi, di ba, yung iba, pag nagmedyas, itim na yung damit, itim yung parang extension, hanggang doon. Parang ganun ba? So, parang may mga, lahat naman,
pinupuna na. Now, ang ibig sabihin, okay lang naman yung mga friendly advice, di ba? Pero yung may mga tao talaga, lagi na lang nag-criticize. Pag merong nang ginagawa, may sinasabi rito, o tayo mga kapatid, nako, puro criticize na lang eh. Ang tawag doon, critical spirit. Sana, anuhin din natin ang sarili natin. Baka meron na akong critical spirit. No? Do I thrive on controversy? Meron namang iba, ang hilig sa kontrobersiya. Gusto nila laging merong controversy. No? Ang mga Presbyterian at ang mga Baptist. No? O yung iba naman ay so quick to judge others. Kung ang ating bang ego, yung pride natin, tinatamaan, ang gusto ba natin gumante? No? O do I reflect the attitude of Diotrephes sa 3 John, who love to have preeminence? These are searching questions meant to reveal whether we are feeding the sinful flesh or walking according to the work of the Spirit. So, sexual sin, and then spiritual sin or religious sin, social sin. Number 4, substance sins. Verse 21b, drunkenness, orgies, and the things like this. Now, tulad ng lagi na natin binabanggit dito, hindi pinagbabawal ng Bible ang pag-inom ng alak. No? Any more than, hindi rin pinagbabawal ng Biblia ang pagkain. Pero yung sobrang kain, ang tawag sa Bible, katakawan. Kasalanan yun, sabi ng Bible, di ba? Gluttony is sin. Ang paglalasing ay kasalanan. Kasi, baka isipin natin, masamang uminom ng Smirnoff. Ang dami pa namang tinumba ng mga men's nung kahapon, ng mga Smirnoff. Hindi naman, nung binigyan naman ako, hindi naman pala ang tamis. Wala pong masama. Pero ang paglalasing ang masama. Kaya ko sinasabing walang masama kasi si Jesus nga, kanyang, di ba, gumawa siya ng himala. He turned the water into wine doon sa kasalan sa Cana. Si Pablo nga, sinabi niya kay Timoteo, huwag ka lang uminom ng tubig, kundi uminom ka rin ng alak para sa iyong tiyan. So pwedeng para sa gamot sa tiyan. Pero yung drunkenness, yun ang masama. Yung term na ginamit dito, refers to drinking bouts. What many today would call getting wasted. Yung bang sobra-sobra talaga. Ito yung tao na nawala na ang control sa sarili. Isang tao na master na ng kanyang ininom, imbis na siya yung magmaster doon. Yung nasurrender niya na, yung kanyang controlling power sa influence ng alcohol. And then orgies. Now, yung orgies, sa panahon natin, medyo masagwa na talaga pakinggan yan. Kasi, ang ibig lang sabihin nito, medyo perverted na klase ng pakikipagtalik. Yung bang nagtatalik, marami sila, magsasama-sama. Pero ang totoo, sa yung term ng orgies, hindi naman ganun katindi ang ibig sabihin noon sa original. Kundi pag ginamit ang silitang orgies, ito ay tumutukoy sa, kung itatagalog ko ay, walang taros na pagsasaya. Yung bang parang masyado nang na-overwhelm na ang kanyang takbo ng isip, puro na lang kasiyahan, puro na lang party. Now, hindi masamang umatin ng party, mga kapatid, no? Pero gusto ko lang ipaalala sa bawat isa sa atin na sa ganyang klase ng setting, dapat makita kung sino pa rin tayo. Dapat makita na tayo ay hindi mapipintasan bilang mga Kristiyano. Kahit na hindi mo ginagawa yung ginagawa nilang kasiyahan, o hindi mo ginagawa yung ginagawa nila at sasabihin sa iyo, killjoy ka o old-fashioned, okay lang yan. There must always be clear boundaries because going overboard reflects the work of the flesh rather than the work of the Spirit. So that is the first heading. Let's go to the second heading. The fearful consequence declared. The fearful consequence declared. Verse 21. See, I warn you, as I warned you before, that those who do such thing will not inherit the kingdom of God. Now, this is a very serious warning.
Pero parang ang dating sa una, tika muna, pastor, parang ang dating ng salita ang kaligtasan ay nakabatay sa ating mga gawa. O ang pagmamana ng kaharian ng Diyos ay nakabatay sa ating performance. Now, gusto kong ulitin at ito'y paulit-ulit na diniscuss ni Pablo dito sa Galatia, that good works here is not about justification. Hindi ito paggawa ng mabuti para tayo mapawalang sala. Sapagkat lahat ng gagawin nating mabuti ay hindi magpapawalang sala sa atin. Kaya tayo napawalang sala dahil sa ginawa ni Kristo at hindi sa ginawa natin. Ang tinutukoy dito ay yung paggawa ng mabuti bilang ebidensya na tayo'y napawalang sala. So the issue is not what a person must do to be saved or to inherit the kingdom of God, but how one's life transform as a result of salvation. Kasi alam nyo, ako, personally, marami na ako na-encounter ng mga tao na nagsasabi, no? Yung mga tao ba, nakitang-kita mo naman yung buhay nila, kontrang-kontra sa salita ng Diyos, pati yung kanilang mga practices. Pero naniniwala sila, sa langit pa rin sila pupunta. Bakit? Bakit naniniwala ka sa langit? Kasi, tinanggap ko si Kristo sa puso ko. Sumunod ako sa diniktang panalangin. Pumunta ako doon sa pulpito nung nag-altar call yung pastor. Pumunta ako doon at sumunod ako sa panalangin ng pagtanggap. Naku, kung ganyan ang paniniwala mo at pagkatapos namumuhay ka ng kontra sa salita ng Diyos, ay gusto kong sabihin, nadadaya ka ng iyong sarili. Hindi ka ligtas, hindi ka totoong Kristiyano. No? Dapat kang gumising. Ang totoong pananampalataya kay Kristo ay may ebidensya ng pagbabago sa buhay mo. Hindi man perpekto, pero mayroon kang growing desire na sumunod sa Panginoon, na gawin ang kalooban ni Kristo. Now, of course, hindi ito magiging perpekto, pero nandoon dapat mayroon kang desire to really submit to God. And however, in this statement of Paul, let me say two things. God's kingdom has a people marked by purity. God's kingdom has a people marked by purity. Sino ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos? Sino ang mga magmamana ng kaharian ng Diyos? Sila yung mga taong nagpapasakop sa pagiging hari ni Kristo sa buhay nila. Sila yung mga nagpapasakop kay Kristo bilang hari at hindi sa kasalanan. No? Sila yung mga naghahangad na gawin kung ano yung mga bagay na dalisay. Hindi man perpekto, pero nakikita mo may pagkakaiba sila. Naalala ko, nung nagpunta ako sa Cambodia, no? Doon sa pinuntahan din ni Joanne, Kampot province, di ba? Karamihan ng tao, pag nakapunta kayo sa Cambodia, kamukha natin, mga Pilipino, halos walang pagkakaiba. Lalo na sa probinsya, yung kulay natin, yung feature ng mukha, pareho talaga. Siyempre, magkaiba ng salita. Pero ito hindi pa ako nagkamali. Pag may nakita akong feeling ko Pilipino to kahit hindi pa siya nagsasalita. Pag nilapitan ko, sinabi ko, Pilipino ka, no? Oo, Pilipino ako. Hindi pa ako nagkamali. Parang, I can sense na mayroong kakaiba sa taong ito, bagamat kamukha siya ng mga Cambodian. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Ang punto ko, mga kapatid, ganun din tayo. Na maaaring nakahalo tayo sa mundo. Minsan meron din tayong pagkakamali na katulad ng ginagawa ng iba. Pero dapat kitang-kita rin na meron tayong pagkakaiba sa kanila. No? Isang klase ng buhay na hindi nagbi-blend sa sinful culture. Rather, nagre-reflect sa rule and reign ng Panginoong Kristo bilang hari natin. Pangalawa, God's kingdom is a place marked by perfection. The kingdom of God is marked by holiness. Alam niyo yung huling salita, isa sa mga huling salita sa Bible ay makikita sa Revelations 23:14-15. Basahin natin. Sabi doon, Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and may enter the city by the gates.
Then, outside are the dogs, and sorcerers, and the sexually immoral, and murderers, and idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. So, yan daw yung larawan ng kaharian ng Diyos. Now, may mga taong pinag-aharian na ng Diyos ngayon. Nandito na ang kaharian ng Diyos, dumating na. Ang tawag natin sa theology, the inaugurated kingdom. Pero meron tinatawag na consummated kingdom. Darating si Kristo, gagawin niyang kaharian ang buong mundo. At sa kaharian na yun, wala nang kasalanan doon. At lahat ng mga nagpa-practice ng kasalanan hanggang sa kanilang kamatayan, nasa labas ng kanyang kahariang ito. Sila yun. No. Ngayon, nandito tayo sa mundong ito, minsan nadudumihan pa rin tayo, di ba? Alam niyo mga kapatid, mahilig ako, hindi ko na ginagawa ngayon yan Pero nung bago pa lang akong pastor, mahilig ako magsuot ng puti na pantalon. No? Kasi nung bata pa ako at saka nung nag-aaral ako, may fascination ako sa mga nagsusuot ng puti. Yung mga nalala, pag sa Manila, nakikita ko yung mga estudyante ng nursing, estudyante ng medicine, yung mga sa medisina, ay mga may related, di ba nakaputi sila? Parang mayroon akong kakaibang fascination sa kanila. Kaso hindi naman yun ang uniform namin. Kaya nung nagpapastor na ako, bumili ako ng mga puting pantalon. Na alam ng misis ko yan Kaya nung pinanganak yung pangalawang anak namin, si Justin, 1.5 months pa kami sa Vilo na. Yung Vilo na, yung AFP Medical Center, yung, di ba? Yan yung ospital ng mga sundalo. Na paggaling ko sa church, nakaputi ako, diretso ako doon, nakala nila sundalo rin ako. Kasi mga doktor doon, mga sundalo No? Karamihan mga sundalo rin. So, mga saludo yan sa akin. Sa akin. Mga saludo rin ako sa kanila, syempre. Totoo yun, mga kapatid. At alam niyo, iniingatan ko yung damit ko yun. Kasi ang dali dumumi, di ba? Ingat na ingat. Pero talagang pagdating ng gabi, kitang-kita mo, may dumi pa rin. Hindi mo na pwedeng isuot kinabukasan. Pero gusto kong gamitin lang yun na illustration. Sa mundong ito, iniingatan natin yung sarili natin. Iniingatan natin yung mata natin, yung utak natin, yung lahat. Para hindi tayo magkamali, magkasala. Para hindi tayo makagawa ng mga bagay na di tama. No? Iniingatan natin ang damdamin natin. Pero, may mga panahong bumabagsak pa rin tayo. May mga panahong narurumihan pa rin tayo. May mga panahong di ba, nawawaglit pa rin yung mga bagay na yun sa ating isipan. Pero darating ang araw, pupunta tayo sa consummated kingdom. Doon sa bagong langit at bagong lupa, wala nang kasalanan doon. At doon, wala na rin korupsyon. Wala nang anumang kaisipang hindi maganda sa kapwa-tao. Doon, ang ganap na kabanalan ay mararanasan. No? Doon, ang pakikipaglaban sa kasalanan ay hindi na natin gagawin. No? Doon, ang kabanalan ay isang permanenteng kondisyon. And therefore, we look forward to that day. Pero habang wala pa tayo ron, ingatan natin ang ating sarili. Tulad ng pag-iingat mo sa iyong puting pantalon. Nakita ko tuloy si Jerwin, nakaputi pala rito, di ba? Iniingatan mo yung puti mong damit. Pero kahit anong ingat mo, pag dating mo sa bahay, may dumi pa rin. Pero ang mahalaga, iniingatan. Iniingatan. Ang mga taong nag-iingat, yun ang mga taong dadalhin sa bagong langit at bagong lupa. Dahil yun ang ebidensya na sila'y merong kaugnayan kay Jesus. Manalangin tayo.